Hanggang ngayon, wala pa rin pong umaangkin kay Baby Maria ang sanggol na nakita sa plastic bag na isinabit sa puno. Isa lang po siya sa halos 1,000 mga sanggol sa Pilipinas na inaabandona ng kanilang mga magulang kada taon. Pero sa tulong ng mga social worker ng DSWD o ng Department of Social Welfare and Development, na ipadarama sa kanila ang kalinga ng magulang. May report si Cara David. Para sa isang sanggol, wala na marahil mas mahalaga pa kundi ang yakap ng isang ina. Pero sa Reception and Study Center for Children ng DSWD, ang simpleng yakap ay isang pangarap. Sa RSCC dinadala ang mga inaabandonang bata sa Metro Manila, mga batang gutom sa yakap ng ina. Pagpasok ko nga dito, agad na nagpakarga ang isang sanggol. Justin daw ang pangalan ng bata. Natagpuan si Justin sa gilid ng kalsada, iniwan ng magulang, nakabalot lamang sa lumang damit. Kaya ganun na lang ang pananapik ng bata sa kalinga. Hawakan mo lang ang kanyang kamay, agad na siyang ngingiti. Subukan mo siyang iwan at tiyak hahabol ito sa'yo. Baba, Justin, baba. Ang yakap kasi is a sign of security. So simula dumilat yung kanilang mata or nagkaroon sila ng isip, parang wala sila na yung sense of attachment, sense of security. And they need that, really need that. Sa edad na 0 to 6, pinakakailangan ng isang bata ang yakap at aruga ng kanyang sariling ina. Sa kasamaang palad dito sa Pilipinas, taon-taon, libo ang inaabando ng bata. Kung kaya naman itong mga batang ito, talagang makakita lang sila ng a pair of hands na bubuhat sa kanila, talagang lalapit na talaga, ayan o, at kakapit na sa'yo, ayaw nang bumitaw sa'yo. Sabik na sabik talaga sa yakap ng magulang. Ayon sa DSWD, taon-taon, halos 1,000 bata ang inaabandona ng magulang. Karamihan, edad 1 hanggang 4 na taong gulang, sa edad kung kailan pinakasabik sila sa yakap ng ina. Mabuti na lang at may mga house parent ang RSCC na pumupuno sa pangangailangang ito. 29 na taon ng house mother si Belinda Manlangit. Hindi na siya nagkaasawa o nagkaanak dahil sa kanyang trabaho. Pero kahit hindi niya iniluwal ang mga batang ito, naipapadama niya ang kalinga ng isang ina. Hindi naman kung wala kang sariling anak, hindi mo maipadadama ang pagmamahal na bilang magulang sa hindi mo mga anak. Mahigit 1 taong namamalagi sa RSCC ang mga bata bago sila ipinapaampon. May katagalan kasi ang adoption process sa Pilipinas. Ang problema sa halos 7 bata sa RSCC, 6 o 7 lamang ang naka-duty na house parent. Ibig sabihin, 10 bata ang kailangang arugain ng kada isang house mother. Mahirap man ang trabaho, kailangan nila itong gawin para kahit papano'y maitama ang kapabayaan ng sarili nitong mga magulang. Cara David, GMA News.